Nabatay isang grade 5 student sa Antipolo, Rizal, ilang araw matapos ang palhin umano ng kanyang guro. Bago ito, dinala sa ospital ang estudyante matapos ireklamo na sumasakit ang kanyang ulo. Nakomatose ang bata kalaunan. Itinanggi naman ng guro na sinampal niya ang bata. Ay unang balita si Bam Alegre. Pumanaw kahapon ng umaga ang isang grade 5 student sa isang ospital sa Marikina. Ilang araw na siyang comatose sa intensive care unit ng ospital. Dinala siya sa ospital matapos idaing ang sumakit niyang ulo. Sumbong ng 14 anyos na si Francis J. Dumicab sa kanyang ina bago siya bawian ng buhay. Sinaktan umano siya ng kanyang guro sa kanilang paaralan sa barangay Kupang, Antipolo, Rizal. Sabi po ng anak ko, Teacher, ang iingay po nila. Sabi nung anak ko, sabi ni teacher, gusto mo ba't ikaw makisali ka rin? Sabi ni teacher. Tapos nung naupo siya, pinalikan siya ni teacher, hinila siya sa uniform. Tapos nung hinila siya sa uniform, sinambunutan siya. Pag sambunot sa kanya, sinampal siya. Nangyari raw ang pananampal ng kanyang Filipino subject teacher noong September 20. Matapos nito, hindi na raw nawala ang pananakit ng kanyang ulo, partikular sa may kanang tenga. Nawalan daw ng balanse si Francis J. at nakaranas din ng pagsusuka. Noong September 26, isinugod na siya sa ospital at kalaunay na comatose. Nagsagawa ng follow-up investigation ng pulisya. Nakausap na raw nila mismong guro na inirereklamo, pati ng ilang saksi na makaklase ng biktima. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Apo, according po dun sa mga bata is, hinawakan daw po sa damit, then nahawakan sa buhok, saka po natampal. Nagpunta rin daw ang nanay ni Francis sa paaralan isang araw matapos ang umano'y pananampal. Ang homeroom advisor daw ng bata ang nakausap ng nanay at hindi ang inirereklamong teacher. Ayon sa advisor, akala raw niya kasi babalik pa sa paaralan ng ina ni Francis pero na-ospital na ang bata. Dahil September 20 pa nangyari ang insidente, hindi na maaari ang warrantless arrest sa guro. Kailangan sumailalim ito sa regular filing ng kaso ayon sa pulisya. Hindi na sa papasok doon sa ating time frame na pwede kasi marami ng interventions na nangyari after the September 20 as compared to October 2. But definitely we will be filing a case a complaint of homicide in relation to Republic Act 7610. No? We are just waiting for the medical legal and the autopsy report na magagaling po sa hospital. Ayon sa Department of Education, batid na raw ng Superintendent ng Antipolo ang sitwasyon. Magsasagawa rin daw ng sarili nilang investigasyon ng DepEd Central Office. Ito ang unang balita sa Antipolo City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.